Ganito na lang kasi pare-pareho tayong busy. Hanggang Huwebes. Kapatid, pag hindi na ibigay ni brother yung ORCR ng motorsiklo na binili mo, installment, hanggang Huwebes, mapipilitan akong mag-coordinate kapatid sa LTO para alamin kung kailan kayo nag-submit ng requirements. Congressman Busita napasugod sa isang motorcycle dealer dahil sa sumbong ng isang rider, mga idol, dahil mantakin nyo 4 months na ang kinuha niyang motorsiklo hindi pa nare-release ang ORCR. Gaano naman kasakit yun, mga idol, na kumuha ka ng motorsiklo para magamit mo na pang araw-araw o para magamit mo sa hanap buhay, tapos 4 months na hindi pa nare-release ang ORCR. Kaya ito ang inaksyonan ng ating bida, mga idol, ang mabagal na sistema o pag-release ng ORCR ng mga motorcycle dealer, mga idol. Kaya tara, sabay-sabay nating panoorin ang mga susunod na eksena ukol dito. Pero bago yun, huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Ikaw ba? Apo. Yung bang motorsiklo mo, Kas? Hulugan po. Hulugan. Nag-down payment ka na. Apo. Ang motorsiklo nasa iyo na. Nasa akin na po. Bali sa Lunes po, 13, 4 months na po. 4 months sa Lunes. Apo. Saan ba yung dealer? Ayun sir, yung... Sige. Dala mo yung resibo. Ay, hindi po. Nandun po sa ano ko yun. Dala po niya yung motor. Lumapasok kasi sir sa ano yun, SM Molino. Sino nakausap mo dito? Ayan yung manager sir. Yung manager. Andyan sir. Ayan yan sir. mo ko pitot brother. I said, I'll get it village. Okay, maganda tell. Salamat po, pero. Dito ka ba? Sino kapatid ang manager dito? Ikaw? Ako. Si brother, may kinuha daw motorsiklo sa inyo. Ako. Sa Lunes, 4 months na. Installment. Hanggang ngayon, walang ORCR. Yes, yes. Alam mo ba na bawal imaneho ang motorsiklo na walang rehistro? Ako sa kuya naman po. Okay. Nagbigay kayo ng waiver? Sa waiver, sir, Wala. certificate, sir, ang bigay ako. Ano ang protection nila ng katulad niya? Anong protection ay binibigay nyo? Kung sakaling mahuli, kayo magbabayad ng penalty. Wala pong nakasaad doon, sir, sa binigay namin babayaran po silang benefits nila. O, paano yun? Bahala na sila. Ay, hindi siya, sir. Bali, sir, ang... Hindi, nirelease ninyo ang motorsiklo eh. Ako. O, paano yun? Bahala na sila pag mahuli. O, tago-tago lang. Hindi naman. Ano ang ipinayo sa'yo? Ayun sir. Sabi, huwag daw dadali ng malayo. Huwag dadalain ng malayo. Oo. Sir. Kasi kapatid, malayo o malapit, kapag pampublikong kalsada, bawal. Tanong kita kapatid, 4 months na wala pang rehistro, ano problema? Bali, sir, sa check-in ko po hapon, sir, nireject po siya ng LTO, sir. Bakit? Tapos, ang lumabas po, sir, alert SI. Ano yung SI? Self-invoice, sir. Bali, ang una po, sir, ang nangyari, ako po nagpapalo po ako sa head officer ng insurance. Ngayon po, sinisi ko sila para at least mamonitor po nila yung conversation ng sir ng head office. Then, pagka go po sa akin, meron na po siyang COC, ibigyan ko na po siya sa system to para at least mag-run na po siya. Ngayon, COC is Certificate of insurance, sir. Yung parang TPL po. Okay po. Pagka tigay po sa akin, sir, igino ko po siya kagad para mag-run na po. Bali, sir, ang nangyari, ang lapis naman po sa insurance po, maaari po na, sa tingin ko lang po, maaari po na, ang nakita ko pong pagkakamali doon, hindi po kaagad na ipasa sa amin insurance. Pagdating po ko, anong insurance yung inyong, ano ba yun? In-house insurance or anong insurance? Bali, sir, sa company na po, sa company. Company insurance. Yes po. Alam ba ng inyong company na ganito yung problema? Aware naman po, sir. Kasi maraming reklamo kaming natatanggap. Kaya ako personal na pumunta. So kung Lunes ay 4 months na,
Kailan ninyo nakuha yung COC, yung sa insurance? Bali, sir, kung di ako nagkakamali, sir, sa email na pinamonitor ko sa kanya para Thursday. Last week? Yes, sir. Ibig sabihin, malabo pa yun sa sabaw ng pusit. Yun nga lang, sir. Nung nai-send lang ako sa akin sila, sir, iginukunak ko siya. Bali, Anong gino? kumbaga para ma-submit ko na po siya kay LTO sa system ko. Okay. Kompleto ng papers, hindi. Kompleto na po siya. Naisubmit na sa LTO, hindi. May submit na po. Bali, ngayon, sir, ito po. Hindi, teka. Kung mabilisan. Sabi mo, kompleto na requirements. Pangalawa na naisubmit na sa LTO. Yes po. Mayroon ba tayong patunay na nasa LTO na? Pwede po natin i-check sa siya. Sige nga. Ibig sabihin, kapatid, more than 3 months na, hindi pa gumagalaw ang papel niya sa LTO. Bali, sir, kung di ako nagkakamali sa pangatlong info ko na po Saan? sa LTO portal po. Hindi. Bakit mo encode sa LTO kung hindi kompleto ang papers? Eh sabi mo, na-delay ang insurance. Oh. Bali, sir, naka-auto-generated na po siya kay LTO. Hindi, sabi mo kasi, last week, Thursday lang. Yes po. Na kompleto yung sa insurance. O kahit 10 beses kang mag-encode, hindi tatanggapin ang system. Tama? Tama po, sir. Oh. Wala kayong coordination sa insurance office? Bali, sir, pagkadating po sa insurance, ako po rumirekta na po ako sa ito. Para lang po kayo. Dapat kapatid, ito ba yung kapatid? Sa business, dapat nakatutok tayo sa problema. Eh kasi kung Thursday lang na-comply ng insurance yung requirement, parang lumalabas kung Lunes ay 4 months na. Eh last Thursday lang, parang lumalabas 4 months pa lang halos. 4 months na, saka pa lang gumalaw. Usapang kapatid, usapang kaibigan, ilan na ang nakaranas ng ganito? Actually, sir, hindi lang po si Sir Irfan yung experience setup. One time po nakausap ko na rin po si Brad Matt regarding to parang September or October po. Ganito, no? Wala naman akong pakialam sa negosyo ninyo. Pero iparating mo sa head office, kung ganyan ang nangyayari, ang magiging negosyo ninyo hindi pa sunong. Siyempre, may mga kapwa riders yan. May grupo ka ba? Wala po, sir. Siyempre, yung anak niya, na rider din, siya magkukwento sa iba. O, di ba? Negatibo ang magiging impact para sa inyo. Kaya kung hindi ninyo ayusin yan, naniniwala ako, babagsak negosyo nyo. Kasi ang mga riders, nag-uusap-usap yun. May group din naman. O, di ba? O, rider ka rin, di ba? Iparating mo sa head office, boss, manager, amo, pag hindi natin ito naayos, babagsak negosyo natin. Kasi magkukwento ito sa iba, sigurado, hindi mo ito mapipigilan. Okay. Sinasabi mo na naisubmit na sa LTO nitong nakaraang Thursday. Hindi na kita kukulitin, may tiwala ako sa iyo. Pagdating ng Huwebes, at wala pang riso, iba na ang magiging usapan natin. Ano? Hindi ko na kailangan buklatin yung record mo. Ang sa akin lang naman, sir, pinapakita ko lang din yun. Hindi, alam mo, ire-respeto kita, pero hindi valid yung Hindi, sir. ikaw lang ang kaharap ko, pero kung kaharap ko yung insurance, yung in charge sa insurance, kung totoo ang sinasabi mo, doon may problema. Tama ba po? Oh. Kung ba yung dealer, tapos merong in-house insurance, doon may problema. Ganito na lang, kasi pare-pareho tayong busy. Hanggang Huwebes. Kapatid, pag hindi naibigay ni brother yung ORCR ng motorsiklo na binili mo, installment, hanggang Huwebes, mapipilitan akong mag-coordinate kapatid sa LTO Okay, sir. para alamin kung kailan kayo nag-submit ng requirements. No. Hopefully, Huwebes or before Huwebes,
Wala na tayong pag-uusapan, may ORCR na. Okay, sir. Okay yun. Okay, sir. O gusto mo pahabain pa natin ang Yes, sir. usapan? Ha? Sige. Natapusin ko na, sir. Actually, sir, Ano ba yan? Usapang lalaki o usapan lalaki, sir. lalaki ka ba? Lalaki, sir. O ipakita natin. Actually, sir, around awareness si sir. Ito kasi, sir, ang nangyari. Explain ko lang din, sir. Kahapon, sir, kung Kapatid, excuse me. Sa usaping ito, hindi mo kailangan magpaliwanag. Kumbaga sa isang issue, palpak na talaga. Palpak na talaga. Walang katanggap-tanggap na paliwanag. Ngayon, kung ipagpalagay, totoo yung sinasabi mo, na na-delay ang insurance, yon ay in-house insurance. Kung totoo yon, may problema doon sa insurance, sa in-house. O parating mo sa boss mo. Pag hindi ninyo inayos yan, babagsak ang negosyo. Pare-pareho kayong mamalasin. O, hindi ko na kailangang pagpaliwanagin ka eh. Walang justification yan. No. And gusto ko naman sabihin sa'yo, may ibang mga dealers, brother Matt, ganito rin. Pero pag may umaksyon, bibilang lang ng ilang araw, nare-resolve. Ngayon, sabi nung iba, Sir, bakit ganun? Nung umaksyon ka, na-resolve. Ganun na lang po ba yon? Hindi. Pag naulit pa, mangangampanya ako sa riders, wag na kayong bibili sa ganitong company. Kasi yung unang mali, pwede ba eh. Pero pag sinundan pa, ibang usapan na. Diba? So, hindi mo kailangan magpaliwanag. sabi magpatikas. Sige. Yes po. O ha, Webes ha? Noted, sir. Iparating ko sa boss na pinunta ko. Sabi mo sa boss mo, ako naman ay may countering negosyo. Ipinapayo ko, pag hindi ninyo inayos, ipasara na ninyo ang business kasi walang mararating. Noted. Mga babankrupt lang. Yes, sir. Oo, di ba? Madadamay pa kayo. So dapat yung close coordination with insurance office, doon sa in-charge, dapat ang maganda kasi nito, brother, pag na-settle na yung documents, submit nyo agad sa LTO, hopefully within the week, lalabas ang ORCR. Pag-uusapan naman ng riders ngayon. Brother, Ton, ang bilis ng registro doon. Aangat ang negosyo. Di ba? Ngayon, ipagpalagay, kung may problema kayo sa LTO, pwede ninyo iparating sa akin. Ako may sa LTO. Pero, huwag ninyo idadahilan, brother, ang LTO kung ang problema nasa level nyo. Kasi yung iba, brother, matla dealers, laging itinuturo, LTO. Eh, na-check natin. Wala namang problema sa LTO. O sige. Sabi mo sa boss mo, yung advice ko ha. Yes, po. Ha? Cover na. Sabi mo, kung hindi may saayos, mag-isip na ng ibang negosyo. Magkukulaps. Alam mo, masakit nito. Pag nahuli ito ng LTO, 12,000 pesos ang multa. Kawawa naman. And sana, huwag mahuli ng LTO. Kasi pag nahuli ng LTO, 12,000 ang multa. Makikipag-away ako sa iyong office. Dapat bayaran ninyong multa. Pwede naman kayong magmatigas. Pero sigurado, mas matigas ako dahil tama ang panig namin. Di ba? Okay lang magmatigas kayo kung kayo tama. Di ba? Okay. Taga saan ka? Probinsya? Kasi po talaga ako, sir. Manila Bay ka? Yes, sir. Gusto mo, pabalikin na kita doon? Ayusin mo. Kabitin niyo ako, ayusin mo. Ha? Thank you po. Sige. Ingat, brother. Sige po. Hanggang Webes. Yes po, sir. Thank you. Ay, sir, patubin na lang, sir. Manager, sama mo kami. Tol, Salamat, pakiayos. sir. Yes po, sir. Sir. Hanggang Thursday, ha? Okay. Yes, sir. Maganda ng motor nyo, ah.
May tanong ako sa'yo. Anong model to? Yamaha Mio Patch po, sir. Parang best pa ang forma, no? Yes, po. Classic type siya, sir. Classic type. Ano ito? Pambabae o unisex? Actually, sir, Yamaha Mio Patch siya, sir. Naka-design po siya sa Unisex. Pero kung ikaw ay medyo alanganin, mas bagay ito sa'yo, ano? Pagpara ako, sir, yung mga nasa likod. Pag barako, Mga nasa likod po. yung mga nasa likod. Sige. Sige, sir. Pwede po. Sana pag nag-usap tayo, hindi na sa ganitong sitwasyon. Yes po, sir. No. Hindi yung problema, ano? Yes po, sir. Oh. Huwag mong kalimutan yung advice ko sa boss mo. Unsolicited advice. Yes po, sir. No. Okay. Eh, alam mo mga riders, mga may ligyan sa Marites eh. Yes, sir. Tama? Thank you po. Thank you. Sige, tawagan mo muli ha. Thursday. Ma, si ano po, asawa po ni MJ Cowboy Sir. Hello. Ma, Anak mo pala to? Bakit gwapo? Siyempre, pala sa anak mo. Nasaan ka? Nandito sa nagunatan. Grabe. O, ingat ha. Ingat. Bye-bye. Bye-bye. Ingat. 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 Ingat po, sir. Ingat. Sir, ingat po. Tol. Major. Yes, sir. Thank you po. Sa web punta ka dito. Sige. O, para maganda, biyernes. Ay, bisa sir, kasi namamasada ako sir Oh, ng sige. tricycle sa Manila, Webes coding ko. Okay. Oo. Tapos, saan ka ba na, we? Dito ba sir, paliparan sir. Webes, punta ka. Pag okay, okay. Tama. Pag hindi, iba ang gagawin natin. Okay? Ilang araw na lang, huwag mo ipagamit yung motorsiklo. Kasi, 12,000 pesos ang multa. 10,000 para sa unregistered, 2,000 pag mamaneho ng hindi rehistrado. Di ba? Oo, sir. O sige, gusto kong isama kang magmerienda, kaya lang may lakad pa kami. Okay na sir. Okay na. Malaking bagay na sir. Sige. Isa na tabala sir. Okay, okay. Ingat ko, ingat.